Sulit pa ba sa Japan? Yan ang tanong na medyo mahirap nang sagutin ngayon. Pero kung sasagutin ko to bilang isang OFW na matagal lang naninirahan dito sa Japan, ay syempre, oo, sulit pa rin. Dahil may mga bagay na only Japan can offer. Kagaya ng pagiging organized, malinis, safety, and peace of mind. As you can see, sobrang nag-e-effort talaga yung mga mamamayan dito para mapalinis ang paligid. Halos nagtatanim sila ng iba't ibang klase ng halaman. Ngayong araw na to ay isasama ko kayo sa isang festival dito. Tara at i-enjoy natin. Ang festivals dito ay usually 2 to 3 days ang itinatagal. Yung community ay nagiging parang Disneyland. Marami tayong pwedeng enjoy like different kinds of concerts, mga shows, fireworks, parades, at itong iba-ibang klase ng mascot na makikita mo sa mga streets na talagang welcome ka at nagbibigay talaga ng kasiyahan. During the festival ay magkakaroon talaga tayo ng chance na ma-enjoy yung different kinds ng Japanese culture. Una na naming na-enjoy itong drum performance. Next naman ay maglalakad-lakad kami along the streets para i-enjoy naman yung mga food stalls and yung mga street foods na binebenta nila. Usually, mga local food yung mga binebenta dito at syempre yung mga iba't ibang klase ng mga street food na gawa ng mga local restaurants dito sa lugar namin. Kamukha nitong mga freshly baked na bread. Pero mabalik tayo sa tanong ko kanina kung sulit pa ba talaga dito sa Japan. Lalo na para sa mga nagbabalak pa lang na pumunta dito. Empanada, ang liit, Lorenzo, spinach. Yes guys, you heard it right. Yung isang empanada na binili ko na yan, na maliit lang naman siya, ay 700 yen na. Siguro nasa 250 to 300 pesos na siya sa atin. Sa sobrang baba ng palit ng yen at maraming mga taxes na binabayaran dito sa Japan, ay talagang halos konti na lang yung natitira sa sahod ng mga bagong trainee dito sa Japan. Lalo na kung malaki yung binabayaran sa apartment at talagang kailangan magpadala sa Pilipinas dahil maraming sinusustentuhan. Kaya kung hindi malakas ang loob mo talaga dito sa Japan ay ma-overwhelm ka at mahihirapan ka. Lalo na yung mga bagong padating pa lang. Dahil kapag una ay hindi natin maiiwasan na limited lang yung mga Japanese knowledge natin, kaya kailangan talagang mag-aral. At mahirap din naman talagang mag-aral ng Japanese. Pero kung talagang magtsatsaga ka at malalagpasan mo ang lahat ng mga pagsubok sa trabaho at masasanay ka na dito sa Japan, ay sinasabi ko naman na talagang worth it naman at sulit pa rin talaga na magtrabaho dito sa Japan. At sobra talagang dami natin pwedeng ma-enjoy dito. Kamukha ngayon, i-enjoy muna natin yung parade. Yung mosaic ko dito, clean, beautiful, elegant. Hello. Enjoy.
naman yung sapating namin dito. So, yun. Size ni Sir ne. Ay, so. Ang sarap. Basta't sumusunod ka sa mga rules dito sa Japan, nagbabayad ka ng mga taxes at hindi ka nagiging pabigat sa government ng Japan, ay welcome na welcome ka dito. Sobrang dami naman ng trabaho dito, basta kailangan matyaga lang at masipag. Iniinggit na guys dito sa Japan. Ang gaganda ng mga bulaklak dito sa paligid dito sa amin. Oh. Bawat bahay ay nagtatanim talaga sila ng ganyan. Para maganda nga naman tingnan, di ba? Kaya may enjoy ka talaga mag-walk dito. Maraming masarap na pagkain dito sa Japan. Kaya pagka hindi ka nag-walking, ay lalaki ka talaga dito. Isa sa pinakamalaking problema ng Japan, yung aging society nila. Sobrang dami na talagang number na mga elderly people dito. Kaya naman may mga matatanda na kahit na gustuhin man nila na pumasok sa mga home for the aged at sa mga facility, ay hindi nila agad-agad magawa kasi maraming nakalista. Mag-iintay ka muna ng medyo matagal. At syempre, sobrang mahal din ang bayad. Kaya sinisigurado nila na meron silang sapat na ipon para doon. Kaya naman, kailangan talaga ng Japan ng mga healthcare workers na usually galing sa Pilipinas, Indonesia, or Myanmar. After mag-sightseeing ay nakakita na kami ng perfect place para dito muna kami kumain at uminom. Ma-enjoy din namin ang musical show dito. Manay punta tayo sa park, guys. Lasing ang aking kasama sa karita. Alam nyo ba na yung unang work ko dito sa Japan ay sa home for the aged? So, kadarating ko pa lang dito nun, kaya talagang nag-aaral ako habang nagtatrabaho at sobrang hirap. Pero kahit na antok na ako at pagod na pagod galing sa work, ay pinipilit ko pa rin talaga na ipasa yung national exam dito at para makakuha na rin ng N1 dahil gusto ko talagang magkaroon ako ng weapon dito sa Japan para makapagtrabaho ako ng mas maayos at mas maganda. Dahil kapag alam nilang mahina ka at mabait ka pa, ay talagang sasamantalahin ka rin nila at aapak-apakan pa minsan. Lalo na kung hindi ka marunong magreklamo, ipapagawa nila sa'yo yung mga bagay na ayaw nilang gawin at yung mahihirap talaga. Pero kung may lisensya ka na, ay yun na ang magsasalita para sa'yo. Lalo na kung ginawa mo talaga yung the best mo para matuto ng Japanese at sanay ka na makipag-usap sa kanila in a humble way na talagang magkakaintindihan kayo, talagang magkakaroon ka ng maayos na trabaho dito sa Japan at makukuha mo rin yung respeto galing sa kanila.